Hi, Dad! Sulat ka gida! Ara dirangban ako, nagsakay dirangban ako, ginglay, yasan niyo na kami! This is big Uncle Mick. I'm going to Adelaide. There's my chauffeur. Thank you very much. Yes. Hello ladies and gentlemen, for today's video, mag-a-day in the life na naman tayo. Natural, buhay ko, hindi ang buhay mo. Maging chismosa tayo niyan. Kung ang buhay mo ang pag-usapan natin, so natural ang buhay namin. Maaga pa lang ngayon kasi Sunday nga, nagsimba muna kami, tapos si Uncle nagtrabaho. Pagkatapos namin nagsimba, ako na naman nag-asikaso ng mga gamit na dadalahin ni Uncle, Tita. Kasi alam niyo naman yan, pag uwi ng bahay, medyo magpanik-panik na yan siya, no? Hanggang maiwanan niya naman yung kanya mga dadalhin, te. Ako nga ang sekretary. Pagkatapos na ng hapon na, ay alas 5 pa man ang flight ni Uncle, nag-attend muna kami ng birthday ng alas 3. Kaya may ilang oras pa man din na party-party ba. Maka-attend pa si Uncle. Nakikain kami doon, Tita. Kaya alam niyo, naging-hire na naman kami na magkain. For more bookings, let me know ahead of time, Tita, para mailagay ko sa kalendar kung may mga invite kayo, ha? Kasi minsan nagasala ako, eh. Ayaw ko ma-miss na mga ganyan kasi alam nyo na kailangan nyo kami makikain sa mga birthday nyo. Kaganda-ganda mga bata itong nag-birthday, Tita. Uy, ang mukha niya ba para yung sa movie na Brave ba? Yung kulot na buhok, ganun na ganun talagang mukha niyang ganda. Taga city man yan sila, but since nag-start na yung school holiday dito sila nag-uwi kay Lola niya, no? Dito nag-celebrate ng kanyang birthday party. Tapos, kakilala din ito ni Lola na puti, ang pamilya niya dito. So, parang naging close na din namin sila. Akala namin nung iwanan namin si Lola dun sa city, susunod na siya pa uwi sa amin. So, hindi man pala, Tita, kasi mas maganda ang facility dun sa city kaysa dito sa amin sa probinsya. So, mas pinili nila na doon na lang ang kanyang recovery daw. Ngayon, Tita, tumawag man yan dito, nag-aiyak na, nalulungkot daw siya. Kasi hindi na kami nakikita. Kasi malayo nga, Tita. So, ngayon, kay school holiday man, dapat sana pupunta din kami. Kaso, Tita, sa sobrang layo ba? Tapos, kung mag-replano kami lahat, maubos yung aming 1 million, ti. Sayang pa. So, nakaintindi naman din si Lola. Sabi niya, yung anak niya lang muna. Tapos, susunod na naman yung 2 anak niya. So, magpuli-pulihanay muna sila ba. Kami ng mga bata, dito lang muna kami sa bahay. Nung paalis na si Daddy sa party, nag-iyak si Astrid kasi sabi niya, alis na tayo, Dad. Sabi ni Dad, hindi, ako lang. Tapos sabi niya, okay, Dad, goodbye. Akala ko mag-uwi na tayo, hindi na ako makaparty. Party lang iniisip ng anak ko. So, ako naghatid kay Uncle sa airport, Tita, no? Kasi carry ko naman, Iniwanan ko muna yung anak ko dun sa party. Tapos, tama talaga, tinapaalis na kami. Naglabas na yung mga masasarap na ulam. So, babalikan ko yun. Tama-tama, pagdating namin, on time talaga kami. Tapos, gin-video-video ko nung pagdating ng aeroplano. Yan ang aeroplano na sasakyan ni Uncle. Nagka-povia naman ako sa airport, Tita. Kasi alam niyo naman, ilang years kami nagka-LDR ni Uncle. Magbiyahe kami dito. Tapos, siya magbiyahe naman doon. Yung sitwasyon namin sa Jensen Airport, ay ambot parang mga MMK mo. Pag alis na ni Uncle, iyak-iyak na naman. Tapos doon sa gate, video-video doon, Uncle! Sabi kong ganun. Tapos hanggang dumating na si Celeste sa buhay namin. Si Astrid na, si Celeste na naman na nagsigaw, Dad! Ay, ambot na lang. Iiyak ka talaga ng mga parang mga mais, Tita, sa lungkot na alis na naman si Daddy. Hanggang one day na nagkasama-sama na kami. Pero pag makakita ako ng airport, ay ambot, naalala ko yung mga MMK ko nung una ng mga iyakan dyan, ganun. So, ganito lang kaliit yung aming eroplano dito sa probinsya, Tita, no? So, tama-tama na paalis na yung eroplano, ay nagpahinga muna ng kanti, nag-traffic-traffic dyan kasi dumating na naman yung isang kanggaro na pula ang kanyang ikog. Isang eroplano din, Tita. So, tama-tama lang talaga. Perfect timing. So, nag-stop muna dyan. Tapos, yung isa nag-landing. Pag-landing, diretso doon sa unahan. Ayan. Tapos, si Uncle, liliko na naman dito. Ganyan. Liliko lang, bubuylo ba? Doon na naman siya magliliko. Noong nagsundo ako dito kay nanay, ba, yung mga anak ko nilagay ko sa taas ng sasakyan para makita nilang eroplano. So, sihing bigatlan niya pag maglakad ka pala doon sa unahan. Bukas man pala yan doon. Makita mo palang eroplano. Siya nga talaga ako. Hindi nyo naman na itanong, pero sabihin ko lang, sikreto lang natin to. Na si auntie nyo, nakagraduate din ako ng radio communication, Tita. So, medyo may little knowledge tayo about sa mga airport traffic control, no? So, ilang beses din ako nakaakyat dyan sa Jensen, no, na tower.
Nagradyo-radyo din tayo dyan na maglanding ang mga planes, mag-take off, ganyan, mga taxiing, mga whatever, ganyan. Ay, hambot. As a student lang yun, tita, kasi yung aming course is related naman sa mga ganyan. O at least naka-tour kami ng ganyan, naka-experience kami maghawak-hawak ng mga radio. Ang ganda sana nung feeling. Oy, gusto ko talaga yung mga ganun na trabaho sana. Kaso nga lang, bisan license, hindi ko nga kakuha. Kaya kamahal-mahal man. Ay, bota, pigado tayo noon, oy. Gabi na kami nakaalis ng party, tita ba? Tapos pinadalhan pa talaga ako ng Sharon ni auntie. Uy, kanami.